I told you I'm fine, Farah. 3 months lang naman kami ni Darwin kaya hindi ako nasaktan sa breakup namin. Wika ni Mariel sa pinsang si Farah bago niya kinagatan ng hawak na strawberry cupcake. Dating karelasyon ni Mariel si Darwin. Ang kanyang ina ang nagreto sa kanya sa lalaki. Pagkatapos ng unang date nila ni Darwin ay napagkasundoan nila ng lalaki na ipagpatuloy ang paglabas-labas nila hanggang sa maging nobyo niya ito. 3 buwan lang ang itinagal ng relasyon nila nang makipaghiwalay sa kanya si Darwin. Ayon sa binata, ay gusto nitong mag-focus muna sa trabaho. Subalit 2 araw lang pagkatapos nilang maghiwalay, nalaman niya na may idinedate na itong isang maganda at balingkinitang babae. Nasaktan man si Mariel sa natuklasan ay hindi na siya nabigla dahil hindi naman yun ang unang beses na iniwan siya ng lalaki para ipagpalit sa babaeng sexy. Mataba. Yan ang deskripsyong madalas marinig ni Mariel mula sa ibang tao para ilarawan ng katawan niya. Pero para sa dalaga, voluptuous ang tamang term para i-describe ang sarili. Sa height na 5'6" ay 200 pounds ang timbang niya. Sa kabila ng pagiging plus-sized, ay alam niyang maganda ang mukha niya at may korte ang katawan niya. Maganda ang mga mata niya at may korte ang mga labi. Matangos ang may kaliitang ilong niya. Malapad din ang balakang niya at may kalakihan ang puwet niya at dibdib. Really? Bakit nag-i-stress eating ka na naman? Kilala kita. You eat a lot when you're stressed. Lalo na kapag broken-hearted ka. Wika sa kanya ng pinsan. Pinapanood siya nitong kumain habang pinaglalaruan ng hawak na straw mula sa orange juice na tinimpla nito. Sabado ng araw na yon at bisita ni Mariel si Farah sa kanyang kondo. Hindi ako stressed, Farah. It's been 2 months since we broke up. Naka-move on na ako, no? Hindi naman ganun kagwapo si Darwin para pagmukmukan ko. Muli siyang kumuha ng cupcake mula sa kahon. This time ay inabot niya yun sa pinsan. Masarap lang talaga tong strawberry cupcake na to kaya hindi ko matigilan. Come on, try it. No thanks, alam mong ayaw ko sa matatamis. Iling nito sa kanya bago uminom ng juice. Napalabi siya sa pinsan. Hindi tulad niya ay walang hilig sa dessert ang babae. Balingkinitan din si Farah habang si Mariel ay mataba na bata pa lamang. Hanggang sa magdalaga at tumanda ay nadala niya ang timbang na yon. Bukod sa nasa genes ng kanyang ama ang pagiging tabain, mahilig din kumain si Mariel. Sinubukan niya magpapayat noong nagdalaga siya. Subalit na uwi sa ospital ang pagdadayat niya at pagsubok pa sa kung ano-anong inuming pampapayat. Mula noon na inihinto na niya ang pagpapapayat at tinanggap na ang sariling katawan. You're missing a lot, Farah. Naiiling na wika niya sa pinsan bago kinagatan ang cupcake na para sana rito. Napapikit siya at mahinang napaungon sa sarap habang nilalantakan yon sa harap ng pinsan. Are you sure you're really okay, Mariel? Sa halip ay tanong ng babae. Dinilaan niya ang labi at ngumiti rito. I really am, Farah. You know what? Feeling ko sanay na ako na iniiwan ng mga lalaki kaya na-immune na ako sa sakit. Nagkibit-balikat siya. Kung hindi nila ako kayang mahalin dahil sa timbang ko, then go ahead and leave me. Ang importante, tanggap ako ng pamilya ko at tanggap ko ang sarili ko. She used to be insecure about herself years ago, lalo na noong teenager siya. Nahihirapan siya noong humarap sa salamin dahil ayaw niyang nakikita ang sariling katawan. Subalit habang nagkakaedad, ay unti-unti niyang natutunang mahalin at tanggapin ang sarili. You just haven't met the right one yet, Mariel. Meron at merong lalaking mamahalin ka despite your flaws and imperfections. Seryosong wika ni Farah. Pero ayaw ka na munang makipag-date ulit, Farah? Kung darating ang lalaking sinasabi mong para sa akin na tatanggapin ako kahit gaano karaming bilbil ko sa katawan, edi dumating siya. Kung hindi, edi ayos lang din. Kaya ko namang maging masaya kahit single ako. Ang importante, marami akong pera. Nabibili ko ang lahat ng gusto ko at hindi ako nagugutom. I would always choose food over any guy anyway. Sa huling sinabi niya ay napangiti ang pinsan. I'm glad you're fine, Mariel. Gumanti siya ng ngiti sa pinsan. Na-appreciate niya na pinuntahan siya ng babae pagdating nito mula sa business trip nito sa South Korea. Dahil pareho silang solong anak, ay parang magkapatid na ang turing nila ni Farah sa isa't isa. Pero hinahinay sa pagkain ng sweets ha, baka tumaas ang sugar mo. Paalala ni Farah nang mapansin na isa na lang ang cupcake na laman ng kahon.
Don't worry, Farah. Normal naman ang sugar level ko eh. Sa kabila ng pagiging plus-sized, ay nananatiling maayos ang kalusugan ni Mariel. Regular ang check-up niya sa doktor. Nagpapasalamat din siya na hindi diabetic at high blood ang pamilya nila. Sa kabila niyon ay nililimitahan pa rin naman niya ang sarili sa mga matatamang pagkain. Tangi sa mga dessert lang siya hindi makapagpigil dahil yun ang weakness niya. Isang oras pa ang nakalipas ay nagpaalam na si Farah sa kanya. Naiwang mag-isa si Mariel sa kondo niya. Sa kabila ng pagiging solong anak ay pinili ni Mariel na bumukod sa mga magulang nang magkatrabaho siya. Nasa Tagaytay kasi ang bahay nila kaya mas convenient na bumili na lang siya ng kondo sa Maynila. Ang sarap talaga ng cupcake sa Lily's Bake Shop. Wika niya sa sarili habang nakatingin sa wala ng lamang kahon ng cupcake. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay nagpa siya siyang lumabas para muling bumili niyon. Ilang lakad lang mula sa kondo niya ang bake shop. Kaya hindi na niya pinalitan ang suot na oversized t-shirt at shorts. Sinuklay lang din niya ng kamay ang maiksing buhok. Hello, Miss Mariel. Bati sa kanya ng isa sa mga staff ng bake shop pagpasok niya roon. Dahil isa siya sa mga masugid na customer ng bake shop kaya kilala na siya ng staff roon. Strawberry cupcakes po ulit, ma'am? Tanong sa kanya ng staff na si Mira. Yes, please. Isang box ulit. Naubos ko na yung binili ko last night eh. Ay naku, sakto ma'am. Isang box na lang tong strawberry cupcake namin. Buti nakaabot ka. Inilabas niya ang wallet at inabot sa staff ang 500 peso bill. Sold out na? Limited lang ang nagawa ngayon dahil naubos yung supply namin ng strawberry. Pagkatapos makuha ni Mariel ang box ng cupcake, ay nagpaalam siya at lumabas na ng bake shop. Miss Pretty, wait up! Naglalakad siya pabalik sa gusali ng kondo niya nang marinig niya ang pasigaw na boses ng isang lalaki. Huminto si Mariel at lumingon sa pinanggalingan ng tinig. Napakurap siya nang tumambad sa kanya ang isang matangkad at gwapong lalaki sa labas ng bake shop. Dahil hindi sigurado kung siya ang tinatawag ng lalaki, ay kunot noong inalis niya ang mata dito at ipinagpatuloy ang paglalakad. Miss, sandali lang! Miss Pretty! Muli siyang huminto at lumingon. Sa pagkakataong yon ay nasa ilang hakbang na lamang ang distansya nila sa isa't isa ng lalaki. Ngayong nasa harap niya ng estranghero, ay lalo niyang napagtuunan ng pansin ang itsura nito. Bahagyang singkit ang mga mata nito na may mahabang pilik. Matangos din ang ilong nito at mapula ang mga labi. Mukha itong may lahing Korean o Japanese. Ako ba yung tinatawag mo? Nagtatakang tanong niya. Ngumiti ang lalaki. Lumitaw ang dimples sa magkabilang pisngi nito na lalong nagpagwapo rito. Yes, miss. Ikaw nga. Hindi naman Pretty ang pangalan ko. I know, pero maganda ka. That's why I called you Pretty. Nakangiting sagot nito. Nag-init ang pisngi niya sa narinig. Totoo bang tinawag ako maganda ng ganito kagabong lalaki? Anya sa isip. Tumikim siya at itinago ang pamumula ng muka. Anong kailangan mo? Itinuro nito ang kahon ng cupcake na hawak niya. That box of cupcake. Can I buy it from you, miss? Napakurap si Mariel. Ha? The staff told me that their strawberry cupcakes are all sold out. At ikaw ang nakabili ng last box. That's why I chase after you, miss. Pwede ko bang bilhin yan sa'yo? Napaawang siya sa sinabi ng lalaki. Pagkatapos ay pagak siyang natawa. Kaya mo pala ako binola kasi may kailangan ka sa akin, ha? Wait, hindi kita binobola, miss. Anong hindi binobola? Sinabihan mo kung maganda kahit ganito ang ayos ko. Muling ibinalandra ng lalaki ang mapang-akit na dimples. Well, maganda ka kahit na anong ayos mo. Hindi ka ba aware doon? Huwag ka magpapadala sa lalaking yan, Mariel. Hindi ba't kakasabi mo lang na hindi ka na magpapauto ulit sa mga lalaki? Anya sa sarili. Kahit anong puri ang gawin mo sa akin, hindi ko pa rin ibibenta sa iyo itong cupcake ko. But I really need that box of cupcake, miss. Nagangat siya ng kilay. Kailangan ko rin naman to kaya nga binili ko, di ba? Isang nakikiusap na tingin ang ibinigay ng lalaki. I swear, that box of cupcake is a matter of life and death for me, miss. I really need it. Anong matter of life and death? Paborito kasi ng mami ko yan, miss. I promised her I'd buy a box for her when I meet her tonight. Hindi niya ako papapasukin sa bahay kapag hindi ko dala yung pinangako ko sa kanya.
Paliwanag nito sa kanya sabay labas ng wallet mula sa bulsa. Please, miss. I'm willing to buy that box of cupcakes for whatever price you want. 5,000. Would that be okay? You can buy another 10 boxes of another cupcake flavor with this. Napakurap siya. Pagbibigyan na sana niya ang binata subalit nagbago ang isip niya dahil sa huli nitong sinabi. Ang pinakaayaw niya sa lahat ay yung mga taong dinadaan siya sa pera. Anong akala niya sa akin? Hindi ko kayang bumili ng 10 box ng cupcake? Sorry, pero hindi ko kailangan ng 5,000 mo. Hindi man halata sa suot ko pero may pera din ako, mister. Kayang-kaya kong bumili kahit ilang box pa ng cupcake. Kinagat nito ang ibabang labi bago muling ngumiti sa kanya. I'm sorry. What do you want then? Sa halip na sumagot ay wala sa sariling napatingin si Mariel sa mga labi nito. Lalo yung namula dahil sa ginawang pagkagat. Oh, I get it. How about a kiss? Napakurap siya sa narinig. Ano ka mo? Kiss? Yes, a kiss. Sa pagkabigla ni Mariel ay bigla siyang nilapatan ng halik ng lalaki sa sulok ng mga labi. Nanlaki ang mga mata niya kasabay ng tila pansamantalang paghinto ng tibok ng puso. Thank you for this, miss. Really, I owe my day to you. Sambit ng lalaki. Bago pa siya makapag-react sa ginawa nito ay namalayan na lang niya na nakuha na nito ang box ng cupcake mula sa kanya. Napatulala na lang si Mariel habang sinusundan ng tingin ang lalaki na pumasok sa nakaparadang SUV sa gilid ng kalsada, dala ang box ng strawberry cupcake niya. What the hell? Yung cupcake ko. Tanging nasambit niya sa sarili. Ilang sandali siyang nanatiling nakatulo sa kinatatayuan bago siya nakauwi sa condo unit. Lintik na lalaking yun. Magnanakaw na nga ng halik, magnanakaw pa ng cupcake. Litanya ni Mariel habang pabagsak na naupo sa couch. Oo, gwapo siya, pero wala siyang karapatang gawin yun sa akin. Naiinis na patuloy niya. Bukod pa roon ay naiinis din si Mariel sa sarili. Yun ang unang beses na natulala siya sa isang lalaki. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi siya agad nakapag-react matapos ang ginawa nito. Nahinto siya sa paglilitan niya nang mag-ring ang cellphone niya. Ma! Bati niya sa ina na siyang nasa kabilang linya. Mariela, iha, kanina pa ako tumatawag sa'yo. I'm sorry, ma. Lumabas ako saglit ng unit. Hindi ko nadala yung phone ko. Muling naggit-git ang dibdib niya nang mapagtanto na umuwi siyang walang dala. I need you to come here next Saturday, iha. My friend Vicky and his son will be dining with us. Naikot niya ang mga mata sa sinabi ng ina. Ma, hindi ka pa ba titigil sa kakareto sa akin ng mga anak ng kakilala mo? Look, 3 beses na akong pumayag na makipag-date sa mga lalaking pinapakilala mo sa akin. At anong nangyayari? Pare-pareho rin nila akong inaayawan sa huli. Bago pa naging boyfriend ni Mariel si Darwin, ay 2 lalaki pa ang idinate niya na pareho ring inireto sa kanya ng ina. Tulad ni Darwin ay iniwan din siya ng mga ito. Iniwan siya ni Mark nang matuklasan nitong malakas siyang kumain, habang si Ian ay pinagpalit siya sa payat nitong office mate. Narinig niya ang buntong hininga ng ina sa kabilang linya. I'm sorry about Darwin, Mark, and Ian, iha. But you have to believe me. My friend Vicky's son is different. He's a real gentleman. Mahilig din siya sa sweets tulad mo. Siguradong magkakasundo kayo. Ma, ayoko nang makipag-date. You see, I'm fine without a man. Kaya ko namang mag-isa kahit walang lalaki sa buhay ko. Masaya naman ako kahit mag-isa. Oh no, iha. Nasasabi mo lang yan ngayon. But you won't have the same opinion 3 to 5 years from now. Ginagawa ko lang to para sa'yo, anak. Ayokong maging malungkot ka sa buhay, Mariel. Bumuntong hininga siya sa patuloy na pangungulit ng ina. Mula noong tumuntong siya sa edad na 28 ay nag-umpisa na ang pagrereto sa kanya ng ina. 2 buwan pa lang mula nung matapos kami ni Darwin. Hindi ba pwedeng next month na? Exactly. It's already been 2 months. Ikaw na rin ang nagsabi na hindi ka naman nasaktan sa breakup niyo. Hindi nga ako nasaktan pero nagsasawa na rin ako na lagi akong iniiwan ng lalaki sa huli. Dahil lang saan? Sa timbang ko? Kung wala akong mahanap na lalaking tatanggapin ako kung sino ako, then I'd rather be alone in life, ma. Ang ina naman ang napabuntong hininga sa kabilang linya. I understand, iha. But try to meet Victor first. Kapag hindi mo siya nagustuhan,
Ititigil ko na rin ng pagrereto sa'yo. Sigurado ka dyan, Ma? Alam mo may isang salita ako, Iha. Fine. Pagsuko niya sa ina. Trust me, Iha, magugustuhan mo si Victor. He's only 29 but he's already the CEO of his family's company. Yeah, whatever, Ma. Walang interes na sagot niya bago nagpaalam sa ina. Pagkatapos nilang magkausap ng ina ay mabilis na lumipas ang isang linggo sa buhay ni Mariel. Sa halip na isipin ang muling pagrereto ng ina, ay inabala niya ang sarili sa trabaho. Isa siyang accountant sa isang kilalang accounting firm sa bansa. Dumating ang araw ng Sabado. 4:00 ng hapon nang sunduin siya ng family driver nila. Hindi tulad ng mga nakaraang pagrereto sa kanya ng mama niya, wala siyang anumang interes na makilala ang kung sino mang lalaking ipapakilala nito ng gabing yun. Kaya hindi siya masyadong nag-effort. She just wore a simple dress and her usual ballet shoes. Hindi siya nagsusuot ng heels dahil mabilis mangalay ang binti niya. Iha, you're here. Malaki ang ngiting bati sa kanya ng ina pagdating niya sa bahay nila sa Tagaytay Highlands. Hinalikan niya ang ina bago bumaling sa ginang na naabutan niyang kasama nito sa nakaset up na dining table sa malawak na pool area ng bahay nila. Mariel, Iha, this is your Tita Vicky Watanabe. He's married to a Japanese businessman, Sato Watanabe of Watanabe Industries. Wika sa kanya ng ina. It's nice to meet you, Iha. Your mother is right. You're pretty. You remind me of myself when I was young. Ganyan din ako kaganda noon. Nakangiting wika kay Mariel ng ginang. Thank you, ma'am. Bahagyang natawang sagot niya rito. Pasimple niya itong pinagmasdan. Halos kasing edad ng ina ang matandang babae. Sa kabila ng edad at mabilog na pangangatawan ay bakas ang kagandahan sa mukha nito. Bigla ay napaisip si Mariel. Kaya ba sinabi ng ina na iba ang lalaking ipapakilala nito sa kanya ngayong gabi? Dahil tulad niya ay plus size din ng kung sino mang Victor na yon? Please just call me Tita Iha. Anyway, I'm sorry about my son. Late na siya nakaalis ng Manila but he said he's already on his way. Wika ng ginang. Isang tipid ng ngiti ang isinagot ni Mariel sa babae bago ibinaling ang tingin sa bakanteng plato sa harap niya. Ayaw niya sa lalaki ay yung pinaghihintay siya, kaya lalo pa siyang nawala ng interes sa kung sino mang Victor na yon. Oh, Victor is here! Bigla ay anunsyo ni Mrs. Watanabe. Kasunod niyon ay narinig ni Mariel ang isang pamilya na tinig ng lalaki. Good evening. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ni Mariel nang makita ang mukha ng bagong dating. Oh, it's you. We meet again. Nakangiting wika ng lalaki sa kanya bago pa siya makapag-react. Mariel, magkakilala na pala kayo ni Victor? Singit ng kanyang ina bago pa siya makabawi sa pagkabigla. Bumaling si Mariel sa ina. Ma, akala ko ba maayos tong lalaking ipapakilala mo sa akin? Eh magnanakaw tong lalaking to eh. Wait up, magnanakaw? Are you really talking about me? Nabiglang tanong ni Victor. Hinarap ni Mariel ang lalaki at pinanliitan ng mga mata. Oh, hindi ba totoo naman? Hindi mo lang ako ninakawan ng cupcake, ninakawan mo rin ako ng halik. Narinig niya ang singhap ng dalawang ginang. Napangiwi si Mariel nang mapagtanto ang sinabi. Nakalimutan niya na kasama nila ang kani-kanilang ina. Iho, is that true? Tila na-eskandalong wika ni Mrs. Watanabe sa anak nito. No, Mom. Everything is just a misunderstanding. Sagot ni Victor na nagpasinghap kay Mariel. Teka, anong misunderstanding? Itatanggi mo yung ginawa mo? Nakaarko ang kilay na sikmat niya sa lalaki. Sa halip na sagutin siya ay bumaling si Victor sa dalawang ginang. Excuse me, I need to talk to Mariel for a moment. Sagot ni Victor bago ibinalik ang tingin sa kanya. Come on. Bago pa siya makasagot ay hinawakan na nito ang kamay niya at hinila siya palayo sa pool area. Teka, bakit mo ako hinila palayo? Tanong niya sa lalaki pagdating nila sa parteng hardin ng bahay. Mula roon ay hindi na sila tanaw ng kanilang mga ina. Huminto si Victor at humarap sa kanya. I want to apologize to you. Nabigla siya sa hindi inaasahang paghingi ng tawad ng lalaki. Subalit agad ring umangat ang kilay niya nang makabawi. So, inaamin mo na ninakawan mo nga ako ng halik? Well, I thought you wanted it, Mariel.
Bahagyang nakangusong sagot nito. I saw you staring at my lips and I thought you wanted a kiss. Na nahihiya ka lang kaya hindi mo masabi sa akin. Nag-init ang mga pisngi niya sa sinabi nito. Hindi naman dahil nakatingin ako sa lips mo, gusto ko na ng kiss. Do not assume things, unless otherwise stated, Mr. Watanabe. Again, I'm sorry, miss. Will you forgive me? Kinagat nito ang ibabang labi at pinagsalikop ang dalawang kamay sa harap niya. Napaawang ang mga labi niya sa ginawang pagpapakit ng kaharap. Ngayon lang niya napagtuunan ng pansin ng ayos nito. He looks so good in white shirt and black slacks. Tila lalo pa itong gumagwapo kaysa noong unang beses niya itong nakita. Habang nakatingin sa mukha nito ay naglaho ang inis niya. Bakit kasi kailangan itong magpakit sa harap niya habang nagsusorry? Fine. Sorry din sa nasabi ko sa harap ng parents natin. Muli siyang napangiwi nang bumalik sa kanya ang reaksyon ng mga ina nila. Ngumiti si Victor. It's fine. Let's tell them it's just a misunderstanding. So, are we cool now, Mariel? Tumango siya sa lalaki. But let me make this clear. Hindi ako nakikipag-date sa'yo Tila nabigla ito sa sinabi niya. Why? Dahil ba sa nagawa ko? I promise, I won't do that again. Hindi na kita hahalikan without your permission. Teka, hindi naman yun ang dahilan kung bakit ayaw ko makipag-date sa'yo. Then, why? Hindi ba ako gwapo para sa'yo? Napakorap si Mariel sa sinabi ng lalaki. Seryoso ka ba sa sinabi mo? I'm sure alam mo na gwapo ka. I know. So, bakit ayaw mo akong i-date? Ikaw, gusto mo ba akong i-date? Tanong niya rito pabalik. Bumalik ang ngiti sa mukha nito. Well, that's exactly why I am here. Aren't I? Muli, hindi niya inaasahan ang sagot nito. Let's make this clear. Gwapo ka, matangkad, mayaman, and fine, mukhang mabait ka naman. Thank you. Nakangiting wika nito. Pinigilan niya ang sariling madistract sa dimples nito. Teka, hindi pa ako tapos. Okay, please continue. Tumikim siya at nagpatuloy. As I was saying, you're a catch. Hindi ka papayag na makipag-date sa tulad ko? I don't understand. Tulad mong what? Inikot niya ang mga mata. You're not blind, Victor. Alam ko kung anong type na babae ng mga lalaking katulad mo. Really? Anong type ko? Yung mga maganda at sexy. Yung mga Kendall Jenner ang katawan. Kaya hindi ako maniniwala na interesado ka makipag-date sa plus size na katulad ko. Hindi ko nga alam kung bakit nandito ka. Eh yung mga tulad mo, alam kong hindi na uubusan ng babae. Well, I'm sorry but you're wrong, Mariel. I'm not most guys out there. I don't have a certain type when it comes to women. I date who I want to date. And I want to date you because I find you interesting and pretty. Pinasadahan siya nito ng tingin. Sure, you don't have a Kendall Jenner type of body. But you're pretty and sexy to me. Namula ang mukha niya. Binabola mo ba ako? Muli nitong pinasadahan ng tingin ang katawan niya. Your curves are sexy to me, as well as your lips and your eyes, your smile, and the way you talk. Okay, tama na, Victor. Putol niya rito. Kahit hindi niya nakikita ang sarili, ay sigurado siyang kasimpulan ng kamatis ang mukha niya. Yun ang unang beses na pinuri siya ng ganoon ng isang lalaki. Kahit ang mga dating nobyo niya at mga nakadate niya, kailanman ay hindi siya sinabihan ng sexy ng mga ito. Oh, you're blushing. I find that sexy too. Nakangiting wika ni Victor habang nakatingin sa kanya. Tell me, Victor, graduate ka ba ng business management, major in pambobola? Natawa ang lalaki. Wow, you're funny too. That's sexy in my vocabulary, Mariel. Isa pang sexy mo, makikita mo. Ayoko sa lahat yung mahilig mambilog ng ulo. Tumikhim ito at sumeryoso. Hindi naman ako nambobola. I really find you pretty, Mariel. You see, I don't just kiss a random person. Bakit sa tingin mo hahalikan kita kung hindi ako nagagandahan sa'yo? Bago pa siya makasagot sa lalaki ay isang tahol ng aso ang umalingaw. Wait, is there a dog here? Tila natatarantang tanong ni Victor. Nabahira ng panik ang gwapong mukha nito. Oo, may German Shepherd si Mama. Bakit?
Don't tell me, takot ka sa aso. Pagkatapos niyang sabihin yon, nakita niya ang aso ng mama niya na tumatakbo patungo sa kanila. Hinila siya ni Victor at tila akmang yayakapin. Sinubukan niyang pumiglas sa lalaki. Dahil sa ginawa niya ay natumba sila ng binata. Bumagsak ito sa Bermuda grass habang siya ay bumagsak naman sa ibabaw nito. Hindi natuloy ang murang gustong kumawala sa mga labi niya nang kasabay ng pagbagsak ay lumapat ang mga labi niya sa labi ng binata. Shit, ang lambot ng lips niya. Wika ni Mariel sa sarili. Pamilyar sa kanya ang lambot ng labi ng binata dahil sa ginawa nitong paghalik sa sulok ng mga labi niya noong una silang magkita. Subalit iba pala ang pakiramdam kapag sa labi niya ang eksaktong lumapat sa mga labi nito. Pakiwari ni Mariel ay may kuryenteng gumapang sa katawan niya na sinabayan pa ng biglang pagbilis ng tibok ng puso. Ay naku ma'am, sorry po. Itong si Chewie ang kulit kasi. Gustong makipaghabulan. Narinig niyang wika ng pamilyar na boses ng kasambahay nila. Kasunod ay ang tahol ng asaw at papalayong yabag. Bigla ay natauhan si Mariel. Mabilis na inilayo niya ang mukha kay Victor. You kissed me. Akusa niya sa lalaki. Nakangiting nag-angat ng kilay si Victor. You're the one who kissed me this time, Mariel. Anong ako? Bahagya nitong dinilaan ng mapulang labi. Ikaw yung nakaibabaw sa akin, no? So you're the one who kissed me this time. Well, I guess we're even now, huh? Hindi kita hinalikan. My lips just literally landed on yours. Aksidente yon. Shh! Don't move. May tumitigas. What? Nalaki ang mga mata niya nang maramdaman niya ang matigas na bagay sa pagitan ng mga hita nito. Oh my God! Bastos! Paanong bastos? Hinalikan mo ko habang nakaibabaw ka sa akin. Of course, I'm a healthy male species. Titigas talaga yan lalo na't nagagandahan ako sa'yo. Aksidente nga lang yon. And let go of me. Sa halip na alisin ang kamay nito sa baywang niya, ay nanatili yun doon. Pakalmahin mo muna. Paano kakakalma niyan kung nakaibabaw pa rin ako sa'yo? Subalit bago pa makasagot ang lalaki ay narinig na nila ang boses ng kanyang ina. Oh my God, what is happening here? Bakit magkapatong kayong dalawa? Nae-eskandalong tanong ng ina. Kasunod nito ay ang ina ni Victor. Namumula ang mukha ni Mariel nang bumaling sa ina. Sa tabi nito ay ang ina ni Victor na pareho rin ang ekspresyon ng mukha sa eksenang naabutan. Ma, it's not what you think. Wika ni Mariel sa ina bago umalis sa ibabaw ni Victor. Dahil sa bigat ng katawan ay nahirapan siya at kinailangan ng tulong ng lalaki. What do you mean, it's not what I think, Mariel? Paano mo ipapaliwanag itong naabutan namin ni Vicky? Magkapatong kayo ni Victor. Who knows what you two were doing before we entered the picture? Sa halip na sumagot sa ina ay ibinaling niya ang tingin niya sa hita ni Victor. Pinigilan niyang mapaawang ang mga labi nang makita ang nakaumbok sa pantalon nito. Akala ko ba maliit kapag mga hapon? Bakit parang malaki naman yata yung kanya? Anya sa isip. Really, Mariel? Inuna mo pa talagang i-check yung boner ni Victor? Kastigo sa kanya ng isang bahagi ng isip. Lalo tuloy na mula ang mukha niya nang ibalik ang tingin sa harap. You look guilty, Iha. Wika sa kanya ni Mrs. Watanabe. Based from the blush on your face, mukhang may ginawa nga kayo ng anak ko. Bago pa makaapuhap si Mariel ng sasabihin, ay naramdaman niya ang paghawak ng kamay ni Victor sa kamay niya. I'm sorry, Mom. Tita Maricar. Mariel and I were kissing when you caught us. The truth is, we're already together. What? Nabiglang tanong ng mama niya. Nanlalaki ang mga matang bumaling siya kay Victor. Anong together ang sinasabi nito? Akmang isa sa tinig niya ang laman ng isip nang pisilin ng binata ang palad niya. Binigyan siya nito ng nakikiusap na tingin. I don't understand, Iho. Do you mean to say na may relasyon na kayo ni Mariel? Tanong ni Mrs. Watanabe sa kanya. You heard it right, Mom. Mariel and I have been together for a month now. Ipapakilala ko sana siya sa'yo last week pero nag-away kaming dalawa at ngayon lang nagkabati. Kaya rin ako pumayag na magpunta dito dahil nalaman kong si Mariel pala ang babaeng irereto mo sa akin. How about you, Mariel? Baling sa kanya ng ina. Kaya ba ayaw mong ireto kita dahil may boyfriend ka na pala?
Wait, kaya ka pumayag na magpunta rito dahil nalaman mong si Victor ang lalaking irereto ko sa'yo? Ibinuka ni Mariel ang mga labi para magsalita, subalit muli siyang naunahan ng ina. That explains it. Tumatangong wika ng kanyang ina bago nakangiting bumaling kay Victor. Well, I guess this is what you call destiny. Hindi na pala namin kayo kailangang ereto sa isa't isa dahil magnobyo na pala kayo, iho. Sa kanya na bumaling ang ina. Pero Mariel, iha, hindi dahil nobyo mo si Victor ay kung saan-saan na lang kayo maglalambingan. Have some decency naman, anak. Ikaw din, Victor. Kastigo naman ni Mrs. Watanabe sa sariling anak. Ikaw ang lalaki kaya ikaw ang dapat na nagpipigil. Hindi ka namin ganyan pinalaki ng daddy mo. Kapag nalaman ng daddy mo yan, itatakwil ka niya. Tell us, may nangyari na ba sa inyong dalawa? Nanlaki ang mga mata ni Mariel kasabay ng pamumula ng muka. Wait, what kind of question is that? Nagkakamali kayo. Subalit sa halip na pansinin siya ay parehong bumaling ang dalawang ginang sa isa't isa. My daughter looks guilty. Wika ng kanyang ina sa kasamang ginang. Don't worry, Maricar. Pananagutan ng anak ko ang nangyari sa kanila ni Mariel. Hindi ba, iho? Ani naman ang mommy ni Victor bago bumaling sa anak. Don't worry, Mom. Tita Maricar. I'm serious with Mariel. In fact, plano na namin magpakasal. Sagot ni Victor sa dalawang ginang. Daig pa ni Mariel ang binigsakan ng bomba sa narinig. Teka. Anong kasal? We've already talked about this baby, right? Malambing na wika ni Victor sa kanya bago sumulyap sa dalawang matanda. Mom, Tita, can you give us another moment to talk privately? Please, bilisan niyo ang pag-uusap at nagugutom na kami. And please, no funny business. Baka mamaya abutan na naman namin kayong dalawa na magkapatong. Wika ng mama ni Mariel bago ito tumalikod kasama ang ina ni Victor. Nag-init ang mukha ng dalaga sa iniwang salita ng ina. Subalit agad ring nagbago ang ekspresyon niya nang muli ay maiwan sila ni Victor. Ipaliwanag niyo yung mga sinabi mo. Bakit mo sinabi na may relasyon tayo, Victor? At anong kasal? Sabihin mo nga sa akin, nauntog ba yung ulo mo kanina at kung ano-anong sinasabi mo? Sikmat niya sa lalaki. I'm serious, Mariel. Let's get married. Our parents caught us in indecent position. Itatakwil ako ng mga magulang ko kapag hindi kita pinakasalan. Hindi ko na yun kasalanan. Look, matagal na akong nirereto ni Mom sa kung kani-kaninong babae at nagsasawa na ako. So this time, I decided why not settle down for real? Total, nasa tamang edad na rin ako para mag-asawa. Ngumiti ito sa kanya, dahilan para muling lumabas ang nangaakit na dimples nito. And I don't mind being tied up to you. Like I said, I find you pretty. Sa lahat ng inireto sa akin ni Mom, ikaw lang ang nagustuhan ko. Believe it, Mariel. Wait, gusto mo ako, Victor? Nabigla at hindi makapaniwalang tanong niya sa lalaki. I do, Mariel. I liked you the first time I saw you. Pinigilan niya ang pagwawala ng dibdib. Teka nga, huwag ka munang umiti. Bakit? May problema ba sa pangiti ko? Sa halip na sumagot ay tumikhim si Mariel. Sige, maniniwala ako sa sinabi mo na gusto mo ako. Pero magkaiba yung gusto sa mahal, Victor. Spelling pa lang magkaiba na. Oo, aaminin ko, gwapo ka at disente. Fine, I'm somehow attracted to you too. Pero hindi ibig sabihin nun, papayag ako magpakasal sa'yo. Ni hindi nga natin kilala ang isa't isa eh. Once we get married, we'll get to know each other. Soon, love will blossom between us. Paano ka nakakasiguro? Love can be developed, Mariel. Have you heard of the law of proximity? It proves that people who are closer together in a physical environment are more likely to develop feelings for each other. Kapag nagkasama tayo sa isang bubong, malaking posibilidad na mahalin natin ang isa't isa. Nagangat siya ng kilay. Posibilidad, ibig sabihin pwedeng hindi rin mangyari. Mangyayari yun dahil akong lalaking pakakasalan mo. Tila siguradong wika nito habang diretsyong nakatingin sa kanya. Habang nakatingin kay Mariel ang singgit na mga mata ni Victor, pakiramdam niya ay unti-unting nanghihina ang tuhod niya. Akala niya sa mga dimples lang siya ng lalaki na didistract, pati rin pala sa mga mata nito.
Sigurado kang gusto mong makasal sa akin? Magsisisi ka, malakas akong kumain. Sa halip na patuloy na makipagtalo ay hindi niya alam kung bakit yun ang lumabas sa bibig niya. Malakas din naman akong kumain. It's a tie. Marunong din ako magluto, Mariel. Natigilan siya. Isa sa mga gusto niya sa lalaki ay yung marunong sa kusina. Kapag pumayag ako magpakasal sa'yo, hindi ako papayag na magtabi tayo sa kama. Fine with me. I will respect you. Kung ayaw mo may mangyari sa atin, it's fine. Maghihintay ako kung kailan mo ibibigay ang sarili mo. Nanliit ang mga mata niya. Talaga? Hindi ka mambababae kahit ganun ang setup natin? I won't disrespect our marriage. Paano kung horny ka? Anya bago sulyapan ang pagitan ng mga hita nito. May kamay naman, Mariel. Anito at tila pabirong tinaas pa ang kamay. Namula ang mukha niya habang nai-imagine kung ano na ang nagawa nito sa mga kamay na yon. Wait, so does it mean payag ka na rin magpakasal nga tayo? Nakangiting tanong ni Victor nang ibaba ang kamay. Tumikhim siya. Well, pagkatapos ng mga sinabi mo kay Mama, I don't think lulubayan niya ako kapag tumanggi pa ako sa'yo. Really, Mariel? Yun ba ang dahilan o talagang naaakit ka lang sa kanya? Kutya sa kanya ng isang bahagi ng isip. Then it's settled. You're now my future Mrs. Watanabe. Anito at naglahad ng tingin sa kamay niya. Kagat ang ibabang labing tinanggap niya ang kamay ng binata. Subalit sa halip na kamayan siya ay hinalikan nito ang likod ng kamay niya na siyang nagpainit sa mukha niya. Bumalik na tayo kay na Mama. Kanina pa sila naghihintay. Wika niya sa lalaki. Pagdating nila sa dining area ay naabutan nilang pinag-uusapan na ng dalawang ginang ang kasal nila ni Victor. Mom, Tita Maricar, Mariel and I talked and we decided to finally get married. Anunsyo ni Victor sa mga ito. Pumakas ang kasiyahan sa mukha ng dalawang matanda. Hindi naman makapaniwala si Mariel na sa isang iglap ay ikakasal siya sa lalaking ngayon lang niya nakilala. Habang nakatingin sa masayang mukha ng dalawang ginang ay alam niyang mahihirapan na silang mawiin ni Victor ang sinabi sa mga ito. Wala nga silang naging ibang topic ng gabing yun sa hapagkainan kundi ang pagpapakasal nila ni Victor. I can't believe na pumayag ako sa gusto mo. Naiiling na wika niya sa lalaki habang nasa biyahe sila pabalik sa Manila. Sa pagkakataong yon ay sasasakyan siya ng binata na kasakay. Nagpaiwan naman ng ina nito dahil bukas pa ito magpapasundo sa driver ng pamilya Watanabe. Nakita mo kung gaano ka-excited ng parents natin? You cannot burst their bubble, now that they're already planning the wedding. Baling sa kanya ni Victor. I hope tama tong ginagawa natin. Ngumiti ito. Don't worry, Mariel. We still have time to get to know each other before our wedding anyway. By that time, I'll make sure you won't have any doubts about marrying me. Dahil parehong gusto ng mga ina nila na enggrande ang maging kasal nila, ay aabuti ng ilang buwan ng paghahanda para roon. Ipinagpasalamat yun ni Mariel dahil kahit papaano, ay gusto niya munang makilala ang lalaking pakakasalan. Sabi ko, wag kang laging humingiti eh. Sa halip ay sagot niya. Bakit ka man nadidistract sa ngiti ko, Mariel? Yung dimples mo kasi. Oh, you like my dimples? Ngayon ay lalong nangiti ang binata nang sulyapan siya. Sa halip na kumpirmahin ng sinabi nito ay ngumuso siya. Mag-focus ka na nga lang sa pagdadrive. Mahinang tawang isinugot ng lalaki at hindi na nagsalita. Isang oras pang nakalipas ay nakarating sila sa tapat ng condo building ni Mariel. Subalit natigilan siya nang makita ang ilang police car na nakaparada sa labas ng gusali. Dalawang unipormadong pulis din ang nakita niya sa entrance ng kondo. Pareho silang bumaba ni Victor ng sasakyan. Manong, anong nangyari? Tanong ni Mariel sa security guard ng kondo. May krimeng nangyari sa 18th floor, ma'am. Pinatay at ginahasa yung nakatira sa unit 1803. Sagot ng gwardiya sa kanya. Namutla siya sa narinig. Katabi lang niya ang unit na binanggit ng matanda. Bagong lipat lang ang babaeng nakatira sa naturang unit. Subalit ilang beses na niya itong nakasabay sa elevator. Yung suspect, nahuli na ba? Tanong ni Victor. Hindi pa, sir. Ayon sa investigasyon, residente rin dito sa tower ang gumawa ng krimen. Napasinghap si Mariel.
Naramdaman niya ang paghawak ni Victor sa kamay niya at marahang pagpisil doon. Lihim na ipinagpasalamat niya ang ginawang yun ng binata. Your place is not safe, Mariel. Mas mabuting huwag ka muna dito umuwi for the meantime. Wika nito matapos nilang kausapin ng gwardya. Sumang-ayon siya sa sinabi ni Victor. Kukuha lang ako ng gamit. Pakihatid ako sa hotel. Bakit sa hotel? Masyadong malayo kapag sa Tagaytay ako umuwi. May pasok ako sa trabaho. Hindi rin pwede kay Farah na pinsan ko dahil kasama niya sa condo yung boyfriend niya. Stay with me then. Wika ni Victor na nagpaawang sa mga labi niya. Seryoso ka ba? Of course. Malaki yung condo ko, Mariel. I have 3 extra rooms there. At dun ka rin naman titira pagkatapos ng kasal natin, di ba? Napakurap siya. Teka, hindi pa nga tayo kasal. Gusto mo na akong lumipat sa condo mo? Hindi ba mas okay yun? Makikilala agad natin ang isa't isa bago pa ang kasal natin. Anyway, you do trust me, right? Tumikhim siya. Well, yes. Hindi naman ako papayag na magpakasal sa'yo kung duda ako sa pagkatao mo. Then I promise you, no fun na business while you're with me. Walang mangyayari sa atin hanggat hindi tayo kasal. Akala ko ba kahit magpakasal tayo, walang mangyayari sa atin hanggat gusto ko? Tumikhim si Victor at bahagyang umuso. I stand corrected, Mariel. Walang mangyayari sa ating dalawa unless pilitin mo ako. Okay na ba? Fine. Pagpayag niya kay Victor. Naisip niyang may punto naman talaga ang binata. Sa pagtira niya sa unit nito ay makikilala niya ang lalaki. At kung sakaling hindi niya magustuhan ang ugali nito, ay may pagkakataon pa siyang umatras sa kasal nila. Pagkatapos siyang kausapin ng polis para hingan ng statement, ay sinamahan siya ni Victor sa kondo niya para kumuha ng mga gamit. Bukod sa mga damit ay isinama niya sa luggage ang mga chips, crackers at instant noodles na paborito niyang gawing midnight snack. Pagkatapos niya mag-impake ay dumiretso na sila sa unit nito. Tulad ng sinabi ng lalaki ay malaki nga ang tinitirhan nito. It's already 11, so I'll leave you here to rest. Just knock on my door if you need something. Wika sa kanya ni Victor matapos siya nitong igiya sa silid na tutuluyan. Katabi lang yon ang kwarto nito. Thank you. You're welcome. Good night, Mariel. Tipid siyang umiti sa binata bago isinara ang pinto. Sa halip na mahigay, inayos niya ang mga gamit. Total ay hindi pa naman siya inaantok. Nanood na lang din siya ng K-drama sa kanyang laptop. Nasa gitna siya ng panonood ay nakaramdam siya ng gutom. Kaya kinuha niya ang isang pack ng noodles at chips na baon niya. Dala ang mga yon ay nagpunta siya sa kusina. Mariel? Nasa gitna siya ng pagluluto ng noodles nang makarinig siya ng yabag. Natanaw niya si Victor sa mukha na ng kusina. Gising ka pa? It's already past 12. Tumikhim siya bago humarap sa binata. Sanay kasi ako magpuya tuwing weekend. Nanonood ako ng K-drama nang magutom ako. Ikaw, ba't gising ka pa? Nagising lang ako. Lumapit sa kanya ang lalaki. Saan ka nakakuha ng noodles? I don't have instant noodles here. May baon akong pagkain. Hindi niya napigil ang pasadahan ng tingin ng lalaki. Kahit bahagyang magulo ang buhok ay napakagwapo pa rin ito. Really? Napanguso siya sa kabila ng pag-iinit ng pisngi. Siyempre, Girl Scout ako. Sanay kasi akong nagmi-midnight snack. Bumaling sa kanya si Victor pagkatapos nitong kumuha ng tubig na malamig sa ref. Saan ka nanonood? Patay naman yung TV. Sa laptop ko. But you can use the TV in the living room. Pwede? Of course. You're my fiancé, Mariel. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya nang marinig sa binata ang salitang fiancé. Come on, doon tayo sa sala manood pagkaluto ng noodles mo. Ani Victor. Muli nitong binuksan ng ref at inilabas ang isang box ng pizza. Let me reheat this leftover pizza here. Konti lang ang bawas nito. Wait, don't tell me sasamahan mo akong manood. Napakurap na tanong niya sa lalaki. Ngumiti si Victor. Wala sa sariling bumagsak ang mga mata niya sa dimples nito. Well, nawala ng antok ko. And I told you I want to get to know you, right? This is good opportunity to get to know my fiancé. Okay lang naman siguro sa'yo na isama akong manood, di ba? Napanguso siya. Ako yung nakikituloy dito sa condo mo, kaya bakit ako hihindi?
Kahit naman ako may-ari nitong kondo, pwede ka namang humindi sa akin, Mariel. Tumikhim siya. Fine, okay lang naman sa akin na manood kasama ka. Pagkatapos maluto ng noodles at pizza ay nagtungo sila ni Victor sa sala. Ang binata ang nagdala ng pagkain nila. Ito rin ang nagbukas ng TV pagkatapos ilapag ang pagkain sa coffee table. Mahilig ka pala sa K-drama? Tanong nito nang i-play niya ang K-drama series na pinapanood niya sa Netflix. Oo, libangan ko na to kapag walang trabaho. Ikaw, anong mga pinapanood mo? Japanese drama ba? Si Mommy ang mahilig sa Japanese drama. I mostly watch English series. Nanonood din ako ng K-drama pero mga action lang. Wow, talaga? E di kilala mo si Ji Chang-wook. Crush ko yun eh. Really? Crush mo yun? Mas gwapo pa ako dun ah. Hoy, excuse me. Look, dimples ko pa lang, talo na siya oh. Kumindat sa kanya si Victor bago ito ngumiti, dahilan upang muling lumabas ang dimples nito. Tila nagwala ang puso ni Mariel sa ginawa ni Victor. Wala tuloy sa sariling kinuha niya ang bowl ng noodles sa mesa. Subalit napasinghap siya nang mapaso sa biglaang pagsubo ng noodles. Hey, mainit pa. Agad siyang dinaluhan ni Victor. Kinuha nito ang bowl ng noodles mula sa kanya at ibinalik sa mesa. Pagkatapos ay hinawakan nito ang pisngi niya at ininspeksyon ang mga labi niya. Okay ka lang? Kasabay ng marahang paghaplos ng hinlalaki nito sa labi niya, ay tila may gumapang na kuryente sa balat ni Mariel. Okay lang. Hindi naman masyadong mainit na. Nabigla lang ako. Sigurado ka? Idinaan niya sa tawa ang mabilis na tibok ng puso. Yes, okay lang ako. Bumalik sa normal ang puso niya nang alisin ni Victor ang kamay sa mukha niya. Kinuha nito ang bowl ng noodles at hinipan-hipan yon bago ibinalik sa kanya. Here, hindi na masyado mainit. Pero mag-iingat ka pa rin. May init na gumapang sa dibdib niya sa ginawa ni Victor. Hindi niya itatanggi na natouch siya sa inakto nito. Thank you. You're welcome, Mariel. Nakangiting sagot nito. Ibinalin niyang atensyon sa TV screen at nagsimulang kumain. Ganoon din ang ginawa ng binata. Anong paborito mong pagkain? Baling sa kanya ni Victor pagkatapos kumagat ng pizza. Mahilig ako sa dessert, lalo na kapag strawberry flavor. Kapag midnight snack, chips at instant ramen ang gusto kong kinakain. Hindi rin naman ako maarte sa pagkain. Halata naman sa katawan ko, di ba? Humigop siya ng sabaw ng noodles. Ikaw, may paborito kang pagkain? I like steak, ramen, and pizza. Well, hindi rin naman ako maarte sa pagkain. I eat almost everything. Mahilig din ako sa sweets, just like you. Talaga? Magkakasundo pala tayo niyan. Ngumiti si Victor. I know. Gusto ko talaga sa babae yung mahilig kumain eh. Napanghuso siya. Kaya ba okay lang sa'yo na plus size ako? Tinignan siya ni Victor bago marahang ngumiti. I really don't care about your weight, Mariel. As long as you're healthy, everything is fine with me. And like I said, maganda ka at hindi matatakpan ng taba yun. Tila may mainit na gumapang sa mukha niya. Tama na ang pambobola, pumayag na nga akong magpakasal sa'yo, di ba? I just want to remind you that not every man is the same. I have a different type when it comes to women, and my type happens to be you. Sa pagkakataong yun, hindi niya napigil ang pagwawala ng dibdib. Sige na, naniniwala na ako sa'yo. Kumain ka pa oh. Kunway kaswal na sagot ni Mariel sa binata bago ito inabutan ng slice ng pizza. Hindi maitanggi ni Mariel na agad na napalagay ang loob niya kay Victor. Hindi niya akalain na ganun kadali siyang magiging komportable sa presensya ng lalaki. Habang makausap sila ni Victor ay marami silang nalaman tungkol sa isa't isa. 3 taon na itong CEO ng Watanabe Industries, ang kumpanyang pag-aari ng ama nito. Nalaman din niya na takot ito sa aso dahil sa isang hindi magandang karanasan nito noong bata ito. Good night, Mariel. Wika ni Victor nang sa wakas, mapagpasyahan nilang matulog na. Huminto sila ng binata sa tapat ng silid niya. Umaga na kaya? Bahagyang natawang sagot niya rito. 3:00 na ng madaling araw. Nagulat pa siya nang makita ang oras. Hindi niya maitanggi na dahil nag-enjoy siyang kausap si Victor, ay hindi niya namalayan ng oras. Alright, sweet dreams then.
Ikaw din, Victor. Akma niyang bubuksan ng pinto ng silid nang magsalita ang lalaki. Hindi ba pwedeng mag-goodnight kiss sa fiancé ko? Itinago niyang pag-iinit ng pisngi. Fiancé mo na ba ako? Bakit wala man lang akong engagement ring? Mahinang natawa si Victor. Hinahamon ako ni future Mrs. Watanabe Wait for tomorrow. Bibigyan kita ng pinakamahal na singsing na makikita natin. Napanguso siya. Fine. Hanggang walang singsing, walang kiss. Alright, future Mrs. Watanabe. Papisil na lang muna. Namilog ang mga mata niya. Hoy, anong papisil ka dyan? Nai-eskandalong tanong niya. Napangisi si Victor nang makita ang ekspresyon niya. Papisil ng pisngi mo. Ikaw ano bang iniisip mo? Aba, malay ko bang pisngi pala? Sana nililinaw mo. Isang mahinang halakakang isinagot ni Victor kasabay ng marahang pagpisil nito sa isang pisngi niya. Next time, iba ang pipisilin ko sa'yo. But for now, ito muna. See you later, my future Mrs. Watanabe. Napanguso si Mariel habang hawak ang pisngi pagpasok niya sa silid. Sa kabila niyon ay isang ngiti ang sumilay sa mga labi niya bago siya hinila ng antok. Nagising siya na mataas na ang araw. Paglabas niya sa silid ay dumiretso siya sa kusina. Naabutan niya roon si Victor. Good morning, Mariel. Come on, let's have brunch. Nagluto ako. Ibinaba niya ang mata sa mga nakahandang pagkain. Agad siyang nakaramdam ng gutom. Marunong ka pala talagang magluto? Bahagyang natawa si Victor. Oo naman. Mukha ba akong sinungaling? Sorry naman. Wala kasi si itsura mo na nagluluto ka. Sagot niya. Judgmental pala ang future Mrs. Watanabe ko. Pumapalatak na wika nito na ikinatawa niya. Sa sandaling oras na nakilala niya si Victor ay masasabi niyang komportable na sila sa isa't isa. Pakiramdam nga niya ay matagal na silang magkakilala ng lalaki. Ikaw yata yung hindi marunong magluto Ni Victor habang nag-aayos ito ng kapag. Excuse me, marunong naman ako magluto Really? Anong mga niluluto mo? Mga prito lang. Pero magaling ako magprito ng itlog Sadly, kahit mahilig kumain si Mariel, ay hindi niya naman na ang talent ng amang chef pagdating sa kusina. Next time, patikim ako ng itlog mo. For now, ito muna ang itlog, sausage at corned beef kontikman mo. Nakangising sagot ni Victor. Pinigilan niyang matawa sa sinabi nito. Alam mo ikaw? What? Anong mali sa sinabi ko? Wala. Mukhang masarap nga tong luto mo ng itlog. Nakangusong wika niya bago humila ng upuan. Masarap talaga ang itlog ko, future Mrs. Watanabe. Kaya kumain ka ng marami. Natatawang naupo siya sa hapag at nagsimulang kumuha ng pagkain. Isa sa mga bagay na gusto ni Mariel kay Victor ay komportable siyang kumain sa harap nito. Pagkatapos mag-brunch ay niyaya siya ni Victor na magpunta sa malapit na mall. Ayon sa binata ay mag-grocery sila at bibili ng singsing. Sigurado ka? Bibilhan mo talaga ako ng engagement ring? Tanong niya sa lalaki. Of course. You're my fiancé, aren't you? I told you, Mariel. Hindi mo ako dapat hinahamon. Mukhang tama nga sinabi nila na galante ang mga Hapon Pabirong komento niya na ikinatawa lang ni Victor. 2 oras ang nakalipas, lumabas sila ni Victor sa isang kilalang jewelry shop na suot na niya ang isa sa pinakamagandang singsing na nakita niya sa tanang buhay niya. Do you like it that much? Tanong ni Victor nang pansin na nakatitig siya sa singsing. Paano hindi ko magugustuhan? Ang ganda-ganda. I can't believe you bought this for me. Okay lang naman sa akin yung hindi masyadong mahal. Of course. My fiancé deserves the best. Don't worry. That ring won't put a dent on my savings. Hinawakan nito ang kamay niya at pinagmasdan ang singsing doon. You're right. This ring is beautiful. Parang ikaw. Hindi niya naitago ang pag-iinit ng pisngi. Ang smooth mo naman doon. You're blushing. Ganyan ka pala kapag kinikilig. Pabirong iningusan niya ito. Halika na nga, mag-grocery na tayo. Hawak ang kamay, nagtungo sila ni Victor sa supermarket ng mall. Napansin niya na marunong mamili ng sariwang pagkain si Victor. Habang nakakasama niya ang lalaki, ay lalo siyang nai-impress dito. Saan ka natutong mag-grocery?
Tanong niya habang nasa midsection sila. Tumira ako sa States, so basically, marunong ako sa gawaing bahay. Bumaling sa kanya si Victor pagkatapos nitong ilagay ang ilang gulay sa grocery cart nila. Impressed na ba sa akin ng future wife ko? I'm a husband material, right? Di ka magsisisi kapag pinakasalan mo ako. Alam mo ikaw, mayabang ka rin eh. May maipagyayabang naman, di ba? Sabagay, gwapo ka naman talagang hapon ka. Tapos may maganda pa akong fiancé. Dapat nga ako magyabang niyan, di ba? Nakangiting wika nito. Nag-init ang mga pisngi ni Mariel. Hindi niya maitanggi na kinikilig siya sa mga simpleng banat ng lalaki. Subalit bago pa siya makasagot ay natigilan siya nang makita ang isang pamilyar na lalaki na kasalubong nila ni Victor. Mariel? Bati sa kanya ng ex-boyfriend na si Darwin. Darwin, hello. Tipid na bati niya sa lalaki. Baby, di mo ba ako ipapakilala sa kanya? Malambing na wika ni Victor kasabay ng pagdantay ng kamay nito sa balikat niya. Tila may kumuryente sa kanya sa endearment na ginamit ng katabi. Tumikhim siya at sumulyap kay Victor bago ibinalik ang tingin sa dating nobyo. Darwin, this is Victor. Victor, si Darwin. I'm Mariel's fiancé. Wika ni Victor sa sinabi niya. Lumarawan ng pagkabigla sa mukha ng dating nobyo sa narinig. Fiancé? Ikakasal ka na, Mariel? Oo. Parang hindi ko makapaniwala. I guess you should come to our wedding, pare. Mariel and I will send you our invites. Wika ni Victor sa kaharap. Susubukan ko. Anyway, congrats, Mariel. Tanging sagot ni Darwin bago ito nagpaalam sa kanila. Bakit mo naman in-invite yung ex ko sa kasal natin? Hindi makapaniwalang tanong niya kay Victor nang mawala sa paningin nila ang dating nobyo. Para makita niya kung ano yung pinakawalan niya. Bahagya siyang natawa bago napanguso. Sira, paano yun manghihinayang? Ay iniwan ako nun para sa ibang babae. Really? Hindi lang pala siya pangit. Tanga rin siya. Namilog ang mga mata niya bago natatawang pinalo sa braso ang lalaki. Napanguso na lang siya nang mapagtantong matigas ang braso nito. Alam mo ikaw, parang hindi ka big time CEO kung magsalita. Kung makapanlait ka. Sumeryoso si Victor. I'm just telling the truth, Mariel. That guy is an asshole for doing that to you. I know. Mabuti na lang at hindi ko naman yun minahal. We just dated for a while and that's it. That's good to hear. Gusto ko ako lang yung mamahalin mo. And don't worry, magiging masaya tayong dalawa. Hindi lang kita bubusugin sa pagkain sa pagsasama natin. Ewan ko sa iyong hapon ka. Doon nga tayo sa frozen goods. Kinuha niyang grocery cart mula sa lalaki at itinulak yun patungo sa kabilang section ng supermarket. You're blushing. Don't tell me may naisip kang iba sa sinabi ko na mabubusog ko sa pagsasama natin. Oh, future Mrs. Watanabe is naughty, ha? Pangaasar nito sa kanya. Ay, ewan ko sa'yo, Victor. Inirapan na lang niyang lalaki na siyang ikinatawa nito. Nagpatuloy ang pamimili nila ni Victor. Gabi na nang nakauwi sila sa condo unit ng binata. Sa mall na rin kasi sila kumain ng hapunan. Bago sila nakauwi ay tumawag rin ang mama niya dahil nalaman nito ang nangyaring krimen sa condo building na tinitirhan. Ngayon ay alam na ng ina na magkasama sila ni Victor sa condo nito. May pasok bukas, huwag ka magpuyat, Mariel. Wika ni Victor nang magpaalam siyang papasok siya sa kwarto. Natawa siya sa bili ng lalaki. Alam ko po, hindi naman ako bata, Victor. Hindi ba baby kita? Pabirong napairap siya dito. Gabi na po, tigilan mo na yan. Umangat ang sulok ng mga labi nito. So, is that an admission from you na kinikilig ko sa mga sinasabi ko? Kapag sinabi kong oo, ikaw naman ba ang kikiligin, Mr. Watanabe? Nakaangat ang kilay na sagot niya bago ito hinalikan sa pisngi. Siya naman ang napangiti nang makita niya kung paano umawang ang labi ni Victor sa ginawa niya. Oh, speechless ka yata. Good night, future husband. Thank you for today. Nag-enjoy ako. Wika pa niya. Hindi na niya hinintay na makasagot si Victor dahil tinalikuran na niya ito. Pagpasok sa loob ng kwarto ay hindi niya pinigil ang malaking ngiting gustong kumawala sa mga labi.
Ang cute palang kiligin ng hapon na yon. Wika niya sa sarili habang nakahiga sa kama. Nakatulog siya na may ngiti sa mga labi. Kinabukasan nang magising si Mariel ay nakahanda na ang breakfast nila ni Victor. Tulad niya ay nakabihis na rin ang lalaki para sa trabaho. Next time, gisingin mo rin ako para matulungan kitang magluto ng breakfast. Anya sa binata habang nag-aalmusal sila. Okay lang naman, Mariel. Early riser talaga ako. Kahit na, ikaw na nga ang bumili lahat ng grocery tapos wala pa akong ambag dito sa unit mo. Ngumiti sa kanya si Victor. Okay nang ambag, ang ganda mo sa umaga. Muntik na siyang masami dahil sa hirit ni Victor. Umagang-umaga, Victor. Buti hindi natapunan ng kapitong uniform ko. Bumaba ang tingin nito sa suot niya. Speaking of uniform, you look sexy in your uniform. I love your curves, Mariel. Namula ang mukha niya. Pakiwari niya ay natunaw ang tuhod niya sa tinging ipinukol sa kanya ni Victor. Gwapo ka din dyan sa dress shirt mo. Lumabas ang dimples ni Victor dahil sa pangiti nito. Hindi mo naman ako kailangan purihin din dahil pinuri kita. But thank you, future Mrs. Watanabe. Pagkatapos kumain ay umalis na sila ni Victor. Dahil magkalapit lang ang gusali ng opisina nila ay magkasabay silang pumasok ng lalaki. I'll fetch you later. Wika ni Victor nang alisin niya ang suot na seatbelt. Nasa tapat na sila ng accounting firm kung saan siya nagtatrabaho. On time ang uwi mo? I'm the CEO, right? Siyempre hawak kong oras ko. Ngumiti ito. Magpapadala rin ako ng pagkain mamayang lunch break. Wow, hindi pa tayo kasal pero spoiled na ako sa future husband ko ah. Paano pa pagkasal na tayo, di ba? Nakangiting wika ni Victor. Kumindat pa ito na ikinatawa niya. Masayang pumasok si Maria sa opisina. Pagdating nga ng lunch break ay dumating ang pagkain na ipinadala ni Victor. Kahit na madami siyang trabaho ay hindi nawala ang masayang mood niya. Paglabas niya sa trabaho ng hapong yun ay agad na natanaw niya ang pamilyar na sasakyan ni Victor. I have something for you. Wika ni Victor sa kanya pagpasok niya sa kotse. Inabot nito sa kanya ang box ng paborito niyang strawberry cupcake. Namilog ang mga mata niya. Wow, thank you, Victor. You're welcome. O ayan, bayad na ako sa utang ko ah. Natawa siya habang binubuksan ng kahon ng cupcake. Habang nasa biyahe patungo sa restaurant na kakainan nila, ay nagsimula siyang kumain ng cupcake. Gusto mo ba? Alok niya kay Victor. Nakangiting bumaling to sa kanya. Subukan mo ako, please. Inilapit niya ang hawak na cupcake sa bibig ni Victor. Pagkatapos kumagat ng lalaki ay pinunasan niya ang icing sa labi nito gamit ang daliri. Wala sa sariling dinala niya ang daliring may icing sa mga labi at dinilaan yun. Sana hinalikan mo na lang ako. Sulyap sa kanya ni Victor. Nag-init ang mukha niya. Gusto mong maaksidente tayo? Naging pilyo ang ngiti nito. So, kung hindi ako nagmamaneho, hahalikan mo nga ako? Humuso siya. Baka kasi pag hinalikan kita, kiligin ka na naman. Kaya ito, kumain ka na lang. Ngumiti siya at muli itong sinubuan. Ilang minuto pa ay nakarating sila sa restaurant. Isang private room ang kinuha ni Victor para sa kanila. Try this, ito ang specialty nila dito. Ani Victor nang lagyan nito ng piraso ng steak ang plato niya. Maraming in-order na pagkain si Victor para sa kanila. Ang lakas mo rin kumain pero bakit wala kang taba sa katawan? Nakalabing tanong niya kay Victor. I guess it's because I work out a lot. Guilty siyang napanguso. Hindi tulad ni Victor, mahilig siyang kumain. Pero simula nang makapagtrabaho ay tinamad na siyang mag-workout. Mahilig din naman ako mag-exercise dati pero hindi naman ako pumapayat. Kaya yun, tinamad na ako ngayon. Don't worry, kapag kasal na tayo, tuturuan kita ng workout na mag-enjoy ka. Nag-init ang mga pisngi niya. Hoy, anong klaseng workout na naman yan ha? Ngumiti si Victor. You're dirty-minded, future Mrs. Watanabe. Lalong namula ang mukha niya. Ikaw tong maloko. Siyempre anong iisipin ko sa sinabi mo? Humalakak ito. I'm innocent. Jogging lang naman yung tinutukoy ko eh. Masayang mag-jogging sa umaga, lalo na kapag kasama mo ang asawa mo.
Sus, ewan ko sa iyong hapon ka. Natawa si Victor habang nakatingin sa kanya. Ang cute-cute ng future asawa ko. Anito na hindi makapagpigil at hinawakan ng pisngi niya. Napairap siya kay Victor. Subalit sa huli ay hindi rin niya napigil ang ngiti sa mga labi. Habang pauwi sila ay kinain niya ang natira sa box ng cupcake na bigay ni Victor. Saktong pagdating nila sa parking ng condo building nito ay naubos na niya yon. Thank you, Victor. Ang sarap talaga ng strawberry cupcake ng Lily's Bake Shop. Bumaling sa kanya ang binata. Welcome, Mariel. Wait, may icing ka pa sa lips. Oh, akmang pupunasan niya yun ng daliri nang maramdaman niya ang kamay ni Victor sa mukha niya. Kasunod niyon ay lumapat ang mga labi nito sa kanya. Kusang napapikit si Mariel kasabay ng mabilis na pagtugon niya sa halik ng binata. Hindi niya maintindihan kung bakit tila kasing tamis ng paborito niyang dessert ang mga labi ng lalaki. Bakit mas masarap yung lips mo kaysa sa dessert na kinain natin? Malambing na tanong ni Victor nang maghiwalay ang mga labi nila. Hindi ko rin alam eh. Kagat ang labi at nagpipigil ang ngiting sagot niya. Inalis niya ang suot na seatbelt. Subalit sa halip na bumaba ng sasakyan, ay isang halik pa ang namagitan sa kanila ni Victor bago sila makaakyat sa kondo nito. I can't believe this. Bakit ang sarap ng lips niya? Kagat ang labing wika ni Mariel sa sarili pagpasok niya sa kanyang silid. Hawak ang labing na upo siya sa isang bahagi ng kama nang magring ang cellphone niya. Mariela, oh my God, are you okay? Ngayon ko lang nalaman na nagka-insidente dyan sa condo building mo. Bungad na tanong sa kanya ng pinsang si Farah sa kabilang linya. Ito ang tumawag. I'm fine, Farah. Wala ako ngayon sa condo ko. Nasa Tagaytay ka? Hindi, nandito ako sa condo ni Victor, yung fiancé ko. What? Anong fiancé, Mariel? Kagat ang labing ikinuwento niya sa pinsan ang tungkol kay Victor. Teka nga, akala ko ba wala ka na munang interes makipag-date? Tapos ngayon bigla kang pumayag na magpakasal sa Victor Watanabe na yun? Tumikhim siya. Well, Victor is different, Farah. Iba siya sa mga lalaking nakadate ko. You should meet him para malaman mo ang sinasabi ko. Narinig niya ang pagsinghap ng pinsan sa kabilang linya. Wow, you sound smitten with that guy, Mariel. Well, I like him. Diretsong pag-amin niya sa kausap. Hindi maikaila ni Mariel na una pa lang ay may atraksyon na siyang naramdaman kay Victor, kahit na hinalikan siya nito ng walang permiso. At habang magkasama sila sa isang bubong at nakikilala niya ito, ay unti-unti ring nahuhulog ang loob niya rito. You see, he's everything I want in a man. Hindi lang siya gwapo at matalino. Mabait siya, marunong siyang magluto, at may sense of humor pa. I really like him, Farah. Sa katunayan, hindi nga mawala-wala sa isip niya ang halik na pinagsaluhan nila. Now I have to meet him. Curious ako kung anong meron sa Victor na yan at ganyan ka makapagsalita tungkol sa kanya. Next weekend, I'll introduce him to you. Wika niya sa babae. Hindi nagtagal ay nagpaalam na sa kanya si Farah. Kinabukasan, muli ay sabay silang nag-almusal ni Victor. Habang kumakain ay ibinalita niya kay Victor ang update na natanggap niya mula sa staff ng tinitirahang kondo. Victor, nahuli na daw yung suspect dun sa krimeng nangyari sa kapitbahay ko. Huminto ang binata sa pagkain. That's good news, Mariel. Wait, does it mean babalik ka na sa kondo mo? Nakangusong tumingin siya dito. Pinapaalis mo na ba ako? Of course not, Mariel. I'm just asking. Gusto ko nga, dito ka na sa akin eh. Talaga? Eh dito na lang muna ako. Umangat ang sulok ng labi ni Victor. Ayaw mo ring umuwi sa kondo mo. Ayaw mo akong mamiss, no? Ayokong mamiss yung luto mo. Okay lang naman umamin, baby. Di na nanunuksong sagot nito. Pabirong inirapan niya ang lalaki. Fine. Ayaw kitang mamiss, Mr. Watanabe. Okay na? Ang laki ng ngiti ni Victor dahil sa sagot niya. Siya man ay hindi na rin napigilan na ang ngiti habang ipinagpapatuloy ang pagkain. May meeting ako mamaya. Okay lang bang maghintay ka? Tanong niya kay Victor habang naghahanda sila paalis. Isinuot niya ang relo. Siyempre, okay lang. Lumapit ito sa kanya at hinawakan siya sa bewang. Basta may kiss ako ngayon.
Fine. Kagat ang labing pagpayag niya dahil gusto rin naman niyang mahalikan nito. Bahagyang umuso si Victor habang masuyong hawak ang pisngi niya. Sorry in advance dahil baka kailangan mo mag-apply ng bagong lipstick pagkatapos. Don't worry, kiss-proof tong gamit ko, Victor. Mahinang natawa si Victor bago sinakop ang mga labi niya. Bago pa tumagal ng ilang minuto ang pagpapalitan nila ng halik, ay lumayo na sa kanya ang lalaki. Let's stop here, baby, bago pa may tumigas. Sa kabila ng pag-iinit ng pisngi ay nangaasar na nag-angat siya ng kilay. Ikaw tong nanghingi ng kiss tapos ikaw pala tong... Naputol lang sinasabi niya nang bigla ay mahina siyang pinalo ni Victor sa puwet. Victor? That's for being naughty, future Mrs. Watanabe. Aba, makikita mo, sa susunod ikaw tong papaluin ko. Well, I look forward to that, baby. Kindat nito sa kanya. Sa huli ay napailing na natawa na lamang siya bago ito inunahang lumabas ng unit. Nang hapong yun ay muli siyang sinundo ni Victor sa trabaho. Bago umuwi sa unit ng lalaki ay naghapunan muna sila sa paboritong restaurant. Kinabukasan at sa mga sumunod pang araw ay ganoon ang routine nila ni Victor. Dahil hindi maikakaila ni Mariel ang saya sa piling ng binata, ay mabilis na lumipas ang mga araw sa buhay niya kasama to. At habang tumatagal na magkasama sila ng lalaki, ay lalo pang nahuhulog ang loob ng dalaga kay Victor. Sabado ng umaga ay ginising siya ni Victor para mag-jogging. 2 linggo na nilang regular na ginagawa yun ng lalaki tuwing Sabado. Hindi ba pwedeng pass muna ngayon? Inaantok pa ako, Victor. Nakalabing wika ni Mariel sa lalaki nang dalhin siya nito sa kusina para magkape. Hinawakan ni Victor ang mukha niya. We have to do this, Mariel. Mawawala na rin yung antok mo kapag nagkape ka. Ngumuso siya. Akala ko ba tanggap mo lahat ng tabako sa katawan? Bakit ngayon pinipilit mo ako mag-jogging? You see, baby, hindi naman tayo nagja-jogging para pumayat ka. Ginagawa natin to para maging healthy tayo. Running has lots of benefits to your body. I'm sure you know that. Masuyo nitong hinaplos ang pisngi niya bago siya pinatakan ng halik sa noo. Come on, may kiss ka sa akin mamaya. Hinalikan mo na nga ako Kiss na yun Alam mong iba yung kiss na tinutukoy ko. Pilyong sagot ni Victor na siyang nagpainit sa mga pisngi niya. Alam mong porkit nasasarapan ako sa kiss mo, ginagamit mo na yan sa akin Pilyong umisi si Victor. Ano nga yung sabi mo kagabi, future misis ko? Mas masarap pa yung kiss ko kaysa sa favorite mong strawberry cupcake? Kagabi habang naghahalikan sila ni Victor, ay wala sa sariling naibulalas niya sa binata ang laman ng isip. Fine, ito na po, kikilos na. Gawan mo na ako ng kape. That's my baby. Nakangiting sambit ng binata. Kalahating oras ang lumipas ay magkasabay silang tumatakbo ni Victor sa parke malapit sa condo unit nito. Sa tuwing napapagod siya ay sinasabayan siyang huminto ni Victor para magpahinga. Here, drink up. Inabot sa kanya ni Victor ang tumbler ng dala nilang tubig. Pagkatapos ng 2 ikot nila sa parke ay huminto sila sa bench para sandaling magpahinga. Thank you. Habang umiinom siya ng tubig ay pinunasan ni Victor ang pawis sa mukha niya. Tila nilukob ng mainit na pakiramdam ang puso niya sa ginawa nito. Ilang linggo na silang magkasama ng lalaki subalit hindi pa rin siya nasasanay sa pagiging maalaga nito. Yun ang unang beses na naramdaman niya ang ganoong klaseng pag-aalaga mula sa isang lalaki. Ang daya, tagakatak na yung pawis ko pero bakit ikaw mukhang fresh pa rin? Nakalabing wika niya sa lalaki. Pinigilan niya ang sariling hawakan ng nakahantad na braso nito. Maganda ka pa rin naman kahit pawisan ka, future Mrs. Watanabe. Marahang pinisil ni Victor ang pisngi niya. Akala niya, ayun lang ang gagawin ng binata. Kaya nabigla siya nang mabilis na hinalikan din siya nito sa mga labi. Victor, pawis pa ako tapos nasa labas tayo. Pinatunayan ko lang sa'yo na naaakit mo pa rin ako kahit pawisan ka. Nakangiting sagot nito bago inayos ang ilang higla ng buhok na dumikit sa mukha niya dahil sa pawis. Pabirong umirap siya. Bolero ng taon. Future Mrs. naman, maniwala ka sa gwapo mong fiancé. Oo na, sige na po. Natatawang sagot niya sa binata. Nang hapong yun ay lumabas sila ni Victor para kumain sa labas. Subalit bago yun ay dumaan sila sa shop ng designer
na kinuha ng mga ina nila para gumawa ng susuotin nila sa kasal. Naku ma'am, ang gwapo ng groom mo. Wika sa kanya ng baklang designer habang kinukuhaan siya nito ng measurement. Oo nga eh. Nakangiti sagot ni Mariel. Ikaw din naman ma'am, ang ganda mo. Pero mas maganda ka sana kung magpapapayat ka ng konti. Baka may plano ka mag-diet para sa kasal mo. I-heads up mo ako ma'am ha, para makapag-adjustment agad tayo. Nabawasan ang ngiti niya sa sinabi ng designer. Sabi mo nga maganda na rin ako, kaya I don't think kailangan ko pang magpapayat. Pero don't worry, I'll contact you just in case. Ay, sorry kung na-offend ka ma'am, pero maganda ka naman na talaga. Biglang bawi ng designer. Saka mukhang love na love ka ng groom mo. Ayaw ko nga hiwalayan ng tingin ni Sir Ro. Bumaling siya kay Victor na tulad niya ay sinusukatan din sa kabilang bahagi ng silid. Kinindatan siya ng binata na mahinang ikinatawa niya. Ilang sandali pa ay umalis na sila ni Victor sa shop. Dumiretso sila sa hotel kung saan naroon ang restaurant na kakainan. Pagdating sa lobby ng hotel ay isang magandang babae ang nakasalubong nila. Victor! Hey, long time no see! Nakangiting bati ng babae kay Victor. Mina, hi! Wika ni Victor sa babae. Bumaling sa kanyang katabi at pinakilala siya sa kaharap. This is my fiancé, Mariel. Baby, si Mina, ex-girlfriend ko. Namilog ang mga mata ng babae. Fiancé? Ikakasal ka na, Victor? Yes, Mina. Wow, congrats! Anang babae bago muling bumaling sa kanya. Nice to meet you, Mariel. I'm sorry about my reaction. Nabigla lang ako na ikakasal na pala tong si Victor. Isang tipid ng ngiti ang isinagot niya sa babae. Nice to meet you too. Pasimpleng pinasadahan niya ng tingin ng babae. Maganda ito, matangkad at sexy. In fact, para itong isang modelo. Hindi naman nakapagtataka na naging nobyo ito ni Victor dahil gwapo ang binata. Anyway, I have to go. It's nice meeting you again. And congrats on the wedding. Paalam ng babae sa kanila bago sila nilagpasan. Habang sinusundan ni Mariel ng tingin ang papalayong babae, ay nakaramdam siya ng insekuridad. Hindi niya napigilang ikumpara ang sarili dito. Mariel, let's go. Untag sa kanya ni Victor. Ibinalik niya ang tingin sa binata. Habang nakatingin sa mukha ni Victor ay napagtanto niyang hindi na lang niya simpleng gusto ang lalaki. Mahal na niya ito. Iyon ang dahilan kung bakit binalot ng insekuridad ang dibdib niya nang makadaupang palad ang maganda at sexing ex-girlfriend nito. Humiti siya at nagpatianod kay Victor papasok sa loob ng restaurant. What do you wanna eat? Masuyong tanong ng lalaki. Habang nakatingin si Mariel sa menu ay tila nawalan siya ng ganang kumain. Salad na lang saka orange juice. Tipid na sagot niya. Ha? Did I hear it right? Salad lang ang gusto mong kainin? Napatigil ang lalaki at tumingin sa kanya. Parang wala akong ganang kumain. Sa isang iglap ay nasa mukha niya ang kamay ni Victor. Is something wrong? Masama ba ang pakiramdam mo? Medyo masakit lang ang ulo ko kaya wala ako sa mood kumain. Hindi rin naman kasi ako gutom pa, Victor. Gusto mong umuwi na lang tayo? Nag-aalalang tanong nito. Umiling siya dito. Kaya ko naman, don't worry. Mawawala rin to mamaya. Marahang tumango si Victor bago tinawag ang waiter. Hindi nagtagal ay dumating ang order nila. Sigurado kang ayaw mo kumain? Masarap tong steak, Mariel. Ani Victor habang hinihiwa ang steak na order nito. Hindi, okay na ako dito sa salad. Masarap din to. Sagot niya kahit ang totoo ay bigla siyang natakam sa kinakain nito. Sumubo siya ng in-order na salad. Yung ex-girlfriend mong nakita natin. Ang ganda niya tapos mukhang mabait din ah. Bakit kayo naghiwalay? Tanong niya kay Victor pagkatapos lunukin ng kinakain. Different priorities, baby. Mina and I knew from the start that we were never going to work. Napilitan lang kaming i-date ang isa't isa dahil sa parents namin. Oo nga pala. Ilang beses ka rin inireto ng mami mo sa ibang babae, di ba? And like I told you, sa lahat ng nireto niya, ikaw lang ang nagustuhan ko. Bakit ako? Di hamak na mas maganda sa akin yung si Mina. Mas maganda ka po. Umingo siya. Binobola mo na talaga ako eh.
Hinawakan nito ang pisngi niya. Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda. Future Mrs. Watanabe, okay? And let's not talk about her. Ayoko may pinag-uusapan tayong ibang tao sa harap ng pagkain. Humuso siya para pigilang mangiti. Sige na, kumain na lang tayo. Pagkatapos nilang kumain ay agad din silang umuwi ni Victor. Subalit bago lumabas ng restaurant, ay nag-take out ang lalaki ng pagkain para sa kanya na siyang nagpainit sa puso ng dalaga. Rest well, Mariel. Good night. Ani sa kanya ni Victor nang magpaalam siyang magpahinga na. Masuyong hinalikan siya nito sa noo. Sa noo lang? How about sa lips? Hindi napigil ang tanong niya. Pilyong umangat ang kilay ni Victor. Kahit masakit ang ulo, gusto mo pa rin ang kiss sa lips, ha? Ikaw sinanay mo ko. Ayaw mo ba? Aba, ako pa ba nga ayaw? Alam mo namang adik din ako sa kiss mo. Sagot nito bago siya hinalikan. Sweet dreams, future Mrs. Watanabe. Masuyo ang ngiting wika ni Victor nang pakawalan ng labi niya. Good night, Victor. Nakangiting sagot niya sa binata bago pumasok sa silid. Nakaramdam ng gutom si Mariel paghiga sa kama. Subalit sa halip na bumangon at kainin ang inuwing pagkain ni Victor, ay tiniis niya ang gutom hanggang sa makatulog siya. Kinabukasan ay nauna siyang nagising kay Victor. Nakabihis na siya ng damit na pang-jogging nang lumabas ng silid ng lalaki. Mariel, it's Sunday, ba't ang aga mong bumangon? Why are you in workout clothes? Nag-jogging na tayo kahapon, di ba? Gusto kong mag-jogging ulit ngayon. Bakit hindi mo ako ginising? Wait, are you sure you're okay? Di ba masakit ang ulo mo kagabi? Hinawakan nito ang noo niya. Okay na ako. Effective kasi yung bigay mong Kisperin. Ha? Paracetamol yung gamot na binigay ko sa'yo kagabi. Natawa siya sa confused na mukha ng binata. Kiss mo kasi yung tinutukoy ko, kaya Kisperin. Gumuhit ang naaaliw ng ngiti sa mga labi ni Victor. Really? Kung effective pala, edi dapat isa pa. Humuso siya. Mamaya na, mag-jogging muna tayo. Pero kung ayaw mo sumama, pwede namang ako na lang. Aba, syempre sasama ako. Pero payakap muna bago ako magbihis. Nakangising niyakap siya ng lalaki at mabilis na hinalikan sa pisngi. Good morning. Malambing na sambit nito. Good morning din. Napangiti na lang si Mariel sa pagiging malambing ni Victor. Ilang sandali pa ay bumaba na sila ng binata para mag-jogging. Nakakatatlong ikot na sila ni Victor sa parke nang biglang makaramdam ng pagkahilo si Mariel. Napaupo siya sa malapit na bench. Agad siyang dinaluhan ni Victor. Mariel baby, namumutla ka. Bakas ang matinding pag-aalala sa mukha nito. Stay here, I'll call for help. Akmang ilalabas nito ang cellphone nang hawakan niya ang braso nito. Okay lang ako, Victor. Nagugutom lang ako. What? Gutom lang to. Just buy me a biscuit or something. Sandali siyang iniwan ni Victor para bumili ng pagkain sa convenience store na katapat nila. Pagbalik nito ay agad niyang kinain ng sandwich nitong dala. Sigurado kang gutom lang yung nararamdaman mo, Mariel? Hindi ba kagabi pa masakit ang ulo mo? Dahil sa matinding pag-aalalang nakikita sa mukha ni Victor, ay nag-guilty siya sa pagsisinungaling na ginawa kagabi. Gutom lang to, Victor. Anya, pagkatapos tunukin ang kinakain. Kagabi pa kasi ako nagugutom pero hindi ako kumain. Bakit hindi ka kumain? Kinagat niyang ibabang labi at pagak ng umiti. Gusto ko kasing mag-diet para maganda ako sa kasal natin. Masuyong hinawakan ni Victor ang pisngi niya. Hindi mo naman kailangan mag-diet para maging maganda. You're already beautiful, Mariel. Alam ko, pero mas maganda ako kapag pumayat ako. Yun din ang sabi ng designer kahapon. Mas bagay daw sa akin yung wedding gown kapag pumayat ako ng konti. What? The designer told you that? Then we'll fire him. Wika ni Victor. Bakas ang galit at iritasyon sa gwapong mukha. He doesn't have the right to tell you that. Teka, totoo naman yung sinabi niya eh. At saka, gusto ko rin magpapayat kasi nakakahiya naman. Ang sexy ng ex mo tapos ako ganito. Hinaplos ni Victor ang pisngi niya at diretsyong sinalubong ang mga mata niya. Listen to me. There's nothing wrong with you, Mariel.
Hindi mo kailangan magpapayat para gumanda dahil maganda ka na. Whatever your size is, you'll always be beautiful to me. At hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa ibang babae. The moment I met you, my eyes can only see one woman, and that is you. Talaga? Hindi ka titingin sa sexing babae? Titingin ako, pero sa'yo lang. I told you, you're sexy to me, Mariel. Sa'yo lang lagi itong mga mata ko. Nang-init ang sulok ng mga mata niya sa nagbabadyang luha. Hindi mo kayo pagpapalit sa iba? Hindi, Mariel. I'm sorry you had to experience that from other men before. But I promise you, I will never do that to you. Sayong-sayo lang ako. Puno ng pagsuyong umiti ang lalaki. Kaya please baby, huwag ka nang magpapagutom ulit, okay? Kapag ginawa mo yan, papaluin kita. Sa kabila ng pag-iinit ng sulok ng mata ay nagawa niyang magbiro. Sus, gusto mo lang mapalo yung puwet ko eh. Sabi ko sa'yo, nasaseksihan kasi ako eh. Bahagyang natawang sagot ni Victor. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Come on, akyat na tayo. Papakainin kita. Nang ano? Siyempre ng pagkain, baby. Ayan ka na naman sa dirty mind mo, ah. Nagtanong lang ako. Ikaw itong nag-iisip ng masama eh. Natatawang sagot niya kay Victor na ikinatawa na rin ito. Pagbalik nila sa condo unit ng binata ay nagluto ito ng almusal na pinagsaluhan nila. Nang hapong yon ay nagpunta sila ni Victor sa bahay ng mga magulang nito. Doon sila naghapunan. I'm really happy that Victor is finally settling down. Wika sa kanya ng ina ni Victor. Kasama niya ang ginang na gumagawa ng tsaa sa kusina habang si Victor ay kausap ng ama nito sa library. Before you, I've been setting him up on dates with different women. Pero hindi rin nagtatagal ang relasyon niya sa mga yon. Akala ko hindi siya interesado sa pagpapamilya. So imagine my surprise when he announced you two are getting married. Isang ngiti ang isinagot ni Mariel sa ginang. Parang kailan nga lang ay kino-question pa niya ang sarili sa naging pagpayag sa pagpapakasal kay Victor. Ngayon ay hindi na siya makapaghintay na maging ganap na asawa nito. Wala siyang pagdududa sa nararamdaman niya para sa lalaki. At ramdam niya na tulad niya ay mahal na rin siya ni Victor. Ramdam niya ang pagmamahal sa kanya ng binata sa mga salita at bawat kilos nito. Kay Victor lang niya naramdaman ang ganoong klase ng pagmamahal at pag-aalaga mula sa isang lalaki. Thank you for raising a son like Victor, Tita Vicky. Pasasalamat niya sa ginang. Matamis na ngumiti ang mata ng babae. Please call me Mommy or Mama from now on. I really like you for my son, Iha. I hope you don't hurt him. He's my only son after all. Hindi ko po yan magagawa, Mommy. Mahal ko pong anak niyo. Wika niya sa ginang. Yun ang unang beses na inamin niya ang nararamdaman kay Victor sa harap ng ibang tao. Mamaya pag uwi nila sa kondo nito, ay aamin siya ng nararamdaman sa binata. Ngayon pa lang ay napangiti na siya habang ini-imagine ang reaksyon nito kapag sinabi niya ang mga katagang mahal kita sa harap nito. I'm glad to hear that, Iha. Don't worry, kapag may ginawang hindi maganda si Victor, magsumbong ka sa akin at makakaasa kang kakastiguhin ko siya. Mahinang natawa siya sa ginang. I'll keep that in mind po. Anyway, are you two fine with the date of the wedding? Tanong ng ginang. Ipinaubayan nila ni Victor ang pagpaplano ng kasal sa kanilang mga ina. Itinakda na mga ito ang kasal nila 3 buwan mula ngayon, bago sumapit ang 30 kaarawan ng binata. No problem po. Oh well, bukod sa excited kami na maikasal na kayo ng anak ko, isinaalang-alang ko na rin ang probiso ng namayapang abuelo ni Victor sa kanya. Natigilan siya sa sinabi ng ginang. Probiso? Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ba nabanggit sa'yo ni Victor, Iha? Umiling siya sa ginang. Oh, maybe it slipped on his mind, Iha. Matagal na kasi nang binasa ang last will ng lolo niya. Anyway, Victor was 18 when his grandfather died. Ipinamana niya kay Victor ang malaking lupain niya sa Cebu. Pero maililipat lang ang pangalan ng titulo kay Victor kapag nagpakasal siya bago ang 30 kaarawan niya. Napalunok si Mariel. Ano pong mangyayari kapag hindi nagpakasal si Victor? Mapupunta sa bangkong lupain, Iha. Napahinto ang ginang na makita ang ekspresyon niya. But please don't worry yourself about it, Mariel. My son was not really interested in that piece of land.
So I'm sure hindi yun ang dahilan kung bakit gusto niyang makasal kayo agad. Isang tipid ng ngiti ang isinagot niya sa ginang. Thank you, Mommy. Don't worry, I trust Victor naman po. Sa kabila ng huling sinabi ng ginang ay nakadama siya ng pangamba sa dibdib. Paano kung inakala lang niya na pareho sila ng nararamdaman ni Victor? Paano kung hindi pala siya ang mahal ng binata? At kaya siya nito pinapakasalan ay para sa mana nito. After all, ni hindi pa nito sinasabi sa kanyang katagang mahal siya nito. Pagkatapos makipag-usap ni Victor sa ama nito ay nagiya ng umuwi ang binata. Are you okay, Mariel? Tanong nito habang nasa biyahe sila pa uwi. Bago sila nakalabas ng village ay inihinto nito ang sasakyan at humarap sa kanya. I noticed something's wrong with you. Did my mother say something that offended you? Umiling siya. Your mom is nice, Victor. Then, what's wrong, baby? Sinabi sa akin ng mama mo yung tungkol sa pinapamana sa'yo ng abuelo mo. Sinalubong niya ang tingin nito. Be honest with me, Victor. Kaya mo ba ako papakasalan dahil doon? Kasi kung oo, walang yaka pala. Pagkatapos mo akong paibigin, pagkatapos kitang mahalin, malalaman ko na papakasalan mo lang ako para dyan sa mana mo. Wait a second there, Mariel. Mahal mo ko? Oo, mahal kita. Hindi pa ba obvious yun? Masuyo nitong hinawakan ng pisngi niya. I have a feeling, but of course, I want to hear it straight from you. Mahal kita, Victor. Mahal din kita, Mariel. Buong pagmamahal na sagot ng binata. Nag-init ang sulok ng mga mata niya. Totoo? I liked you the moment we met, Mariel. Totoo lahat ng sinabi ko nung nagkita tayo. I find you beautiful. That's why I kissed you that time. And after that kiss, hindi ka na mawala-wala sa isip ko. I keep on imagining you and your sweet lips. Nang malaman ko na ikaw ang babaeng gustong ireto sa akin ni Mommy, I immediately said yes to meeting you. At nang mahuli tayo ng parents natin na magkapatong, ginamit kong pagkakataong yun para makuha ka. Puno ng pagmamahal ang mga matang umiti si Victor. That's why I immediately offered you marriage, Mariel. Because I'm so smitten with you, that I want you in my life permanently. Una pa lang mahal na kita. Napaawang ang mga labi niya sa revelasyon ni Victor. Akala ko gusto mo lang ako nun. Sinabi ko lang na gusto pa lang kita. Siyempre ayaw kong isipin mo na baliw na ako agad sa'yo. Mamaya matakot ka sa nararamdaman ko. Pero ang totoo, mahal na kita nun. Hindi napigil ni Mariel ang pagwawala ng puso dahil sa matinding kaligayahan. So, hindi mo ako papakasalan para lang makuha ang mana mo? Of course not, baby. The reason I will marry you is because I love you, and I want you in my life forever. Yun lang ang tanging dahilan. I'm sorry I forgot to tell you about my grandfather's will. But believe me, that will doesn't matter to me. And if you're still doubtful, we can move the wedding after my birthday. Nakalabing umiling siya kay Victor. Ano ka ba? Sayang naman yung lupa ng lolo mo. I really don't care about that piece of land, baby. I already have my father's company, and that's enough for us and our future children to live lavishly for the rest of our lives. Masuyong umiti siya sa lalaking minamahal. I believe you, Victor. Naniniwala ako na pakakasalan mo ako dahil mahal mo ako. Kaya wag na nating i-move yung araw ng kasal. Are you sure? Oo naman. At saka baka magalit si mama at ang mami mo kapag binago pa natin ang date ng kasal natin. Hindi naman sila magpapakasal eh. Tayo naman. Nagangat siya ng kilay sa binata. Bakit? Hindi ka ba excited sa honeymoon? Excited? Yun naman pala eh. Ngumiti si Victor. Alright, we won't move the wedding. Now, give me a kiss, future Mrs. Watanabe. Gumanti siya ng masuyong ngiti sa fiancé bago sila nagsalo sa isang matamis na halik. Kahit yata oras-oras mo kong halikan, hindi ako nagsasawa sa halik mo. Anya sa mapapangasawa ng pakawalan nito ang mga labi niya. Talaga? Totoo. Willing akong i-give up ang paborito kong strawberry cupcake para sa kiss mo. Puno ng pagmamahal na humalakak ang binata bago sila muling nagsalo sa isa pang halik. 3 buwan ang mabilis na lumipas at ginanap ang engrandeng kasal ni Mariel at Victor.
Habang naglalakad patungo sa altar kung saan naghihintay ang kanyang groom, pakiramdam ni Mariel ay siya ang pinakamagandang babae sa buong mundo. You look so beautiful and sexy in that white dress, Mrs. Watanabe. Wika ni Victor nang salubungin siya nito. Kaya ba grabe ka makatitig? Kasalanan mo yan. Really, I can't wait for you to be mine, Mariel. Kinuha nito ang kamay niya at hinalikan, dahilan ng muling pagkatunaw ng kanyang puso. Pagkatapos ng kasal ay agad na dumiretso ang bagong mag-asawa sa isang resort sa Palawan para sa kanilang honeymoon. Nang gabing yun, isinuko ni Mariel ang sarili sa asawa. Mahal na mahal kita, Mariel. Ikaw ang pinakamagandang babae para sa akin. Hindi ako magsasawang sabihin at iparamdam sa iyo yan. Masuyong sambit ni Victor habang pinapaulanan ng halik ang katawan niya. Nang gabing yun, habang inaangkin siya ng asawa, ipinadama sa kanya ni Victor na siya ang pinakamaganda at pinakasexing babae sa mga mata nito. For him, physical appearance doesn't matter na labis niyang pinagpapasalamat dito. Isang taon matapos ang kasal ni na Victor at Mariel ay nagbuntis na ang babae. Kahit na bahagya pang nadagdagan ang timbang niya dahil sa pagbubuntis, ay hindi nagsasawang ipinaramdam sa kanya ng asawa na siya pa rin ang pinakamaganda sa mga mata nito. Pagkatapos ang 9 na buwang pagbubuntis ay isinilang na ni Mariel ang malusog na batang babae. Sinundan pa yun ng 2 pang supling pagkatapos ng ilang mga taon. Lumipas man ang mga araw, buwan at taon sa buhay nilang mag-asawa at nagkaroon man sila ng mga anak, hindi nagbago ang pagmamahal sa kanya ni Victor. Sa katunayan ay lalo pang lumalim ang pagmamahal nila sa isa't isa habang tumatagal ang kanilang pagsasama. Habang buhay niya ay pagpapasalamat ni Mariel ang pagdating ng isang lalaking tulad ni Victor sa buhay niya. Isang lalaking hindi tumitingin sa panlabas na anyo at tinanggap ang buong pagkatao niya at minahal siya anuman ang hugis ng kanyang katawan. The End. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.